Ito ang kasaysayan ng pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Totoo bang lumangoy siya sa dagat ng basura na may jebs? Talaga bang lumaki siya na sa squatters area sila nakatira ng kanyang pamilya? O ginamit lamang niya ito upang makakuha ng simpatya para sa eleksyon? Saan niya nakuha ang bilyon-bilyong kayamanan niya? Kilalanin natin si Manny Villar. Tara alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Para sa mas maraming videos, maaari nyo ding bisitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Si Manuel Bamba Villar Jr. o mas kilala bilang si Manny Villar ay ipinanganak noong ika-13 ng Disyembre 1949 sa isang mahirap na pamilya sa Tondo, Manila. Siya ang pinakamatanda sa mga kapatid niyang lalaki at ikalawa sa 9 na anak nila Curita Kuring Bamba, isang tindera ng isda at hipon sa Divisoria, at ni Manuel Maning Montalban Villar Sr., isang inspector para sa Bureau of Fisheries. Nakakawili din ang love story ng kanyang mga magulang na naganap noong World War II. Si Nanay Kuring ay ipinanganak sa Orani, Bataan, sa isang payak na pamilya. Ang kanyang ama ay isang mangingisda at ang kanyang ina naman ay isang modista at dating namamasukan bilang katulong para sa dating governor ng Orani. Binansagan siyang walking calculator sa kanilang lugar dahil sa galing niya sa mga numero at dahil sa angking talino ay nakagraduate siya bilang valedictorian sa kanilang elementarya. Tumutulong siya sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pangungulekta ng mga latang walang laman para ibenta sa mga bagoong dealer. Kakasimula lamang niya sa high school nang masunog ang malaking bahagi ng Orani. Kasama na dito ang kanilang bahay. Napilitan ang pamilya niyang lumipat sa Tondo. Doon ay umupa sila ng isang kwarto. Nagtrabaho bilang karpentero ang kanyang ama at sinuportahan naman niya ang sariling pag-aaral sa National University sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang isang mananahi ng damit sa Hollywood Shirt Factory sa Ongpin. Masaya niyang inalala na naging kaklase niya si Jaime de la Rosa, ang kapatid ng aktor na si Rogelio de la Rosa. Ngunit dahil sa kakulangan sa pangmatrikula ay pinahinto siya ng kanyang mga magulang at napilitang tumigil sa pag-aaral 3 buwan bago ang kanyang graduation. Nang pumutok ang digmaan, ay bumalik ng Bataan ang kanyang pamilya. Bumalik sa pagiging mangingisda ang kanyang ama at si Nanay Kuring kasama ang 2 pang kapatid na babae ay tumulong na magbenta ng mga isda at iba pang seafood sa pamilihan doon. Ang unang pagkikita ni Nanay Kuring at Tatay Maning ay naganap ng atasan ng mga otoridad na Hapon si Tatay Maning na kumuha ng makakain para sa mga sundalo at opisyal na Hapon. Hinarang ni Tatay Maning sina Nanay Kuring at 2 niyang kapatid upang kumpiskahin ang dala nilang isda. Kinimok at kinumbinsi siya ni Nanay Kuring na itira ang mga isda sa kapwa niya Pilipino. Pumayag naman ito at binigyan siya ng 1 kilong hipon. Mula sa pagkikitang ito ay namunga ang pag-iibigan sa pagitan ng dalawa at nauwi sa pagmamahalan. Hindi naging madali ang pagsasama ng mag-asawa. Ang kape nila sa pang-araw-araw ay pinakukuluan lamang nila sa isang lumang lata na walang laman at naaalala pa ni Nanay Kuring na matapos niyang ipanganak ang kanilang panganay ay puto lamang ang kanilang kinain dahil iyon lamang ang nakayanang bilhin ni Tatay Maning na nooy nagtatrabaho bilang inspector para sa Bureau of Fisheries. Lahat ng 9 na anak nila ay ipinanganak sa Mariones, Tondo. Nang matapos daw ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay ipinagkaloob ang isang scholarship kay Tatay Maning na nagresulta sa kanyang promotion bilang Director ng Department of Agriculture and Natural Resources. Nang mapromote ang kanyang ama, ay nangutang ito ng pera sa Government Service Insurance System o GSIS ng halagang 16,000 pesos na mababayaran niya pabalik sa loob ng 20 hanggang 25 years upang mailipat ang buo nilang pamilya sa mas magandang lokasyon sa may San Rafael Village sa Navotas. Bilang maabilidad na tao ay nagawa ni Nanay Kuring na makakuha ng sarili niyang pwesto sa pampublikong pamilihan sa Divisoria sa may seksyon ng mga isda.
Naaalala pa niyang ito ay ang stall number 22-45. Dito niya nagamit ang talent niya sa pagbebenta. Pagkabata ni Manny, sa isang squatters area nakatira sila Manny. Dito niya naranasan ang hirap ng pagiging isang mahirap. Unang nag-aral ng elementarya si Manny sa Isabelo de los Reyes Elementary School, isang pampublikong paaralan na malapit sa kanila. Noong grade 1 ay nag-drop out si Manny sa eskwelahan at mas piniling tumulong na magtinda sa kanyang ina kaysa mag-aral. Naboboard daw siya sa school dahil paulit-ulit lamang ang kanilang guro sa iisang linya sa isang buong linggo. Ayon sa kanyang ina, maaga niyang nakitaan si Manny ng katangiang hindi pangkaraniwan sa mga batang kaedad niya. 6 na taong gulang pa lamang daw si Manny ay mas pinipili na daw nitong tulungan siya sa pagtitinda ng hipon at isda sa Divisoria, mula sa pagbubuhat ng paninda at pag-aayos nito hanggang sa mismong pagtitinda, kaysa makipaglaro sa ibang mga bata. Bago daw ito mag-drop out ng grade 1 ay sinasamahan daw siya nito tuwing madaling araw upang manguha ng paninda sa bagsakan. Dito dinadala ang mga isda, hipon, gulay at iba pang pambenta sa palengke. Nakatulog ka na ba sa bangkong makitid? Iyan ay isa pa sa linya ng advertisement ni Manny na siyang totoo daw na ginagawa nito dati. Matapos siyang tulungan sa pangunguha ng pambenta sa bagsakan, ay iidlip daw si Manny sa makitid na bangko upang makabawi ng tulog bago pumasok sa eskwelahan. Sa kabila daw ng pagod at puyat, ay hindi nagreklamo si Manny kahit isang beses. Pag-uwi naman nila galing Divisoria, ay mas pinipili daw ni Manny na matulog at magpahinga kaysa makipaglaro sa ibang mga bata, kahit pa sa kanyang mga kapatid. Naobserbahan din daw ni Nanay Coring na madalas tumingin sa langit si Manny habang kagat-kagat ang isang ballpen, tila nag-iisip ng hinaharap. Madalas din daw nasabihin sa kanya ni Manny ang mga plano niya para sa hinaharap. Ganoon na lamang ka-close ang kanilang relasyon bilang mag-ina. Mayroon pa rin naman daw bahid ng pagkamusmo si Manny. Kapag dumating ang puntong nababagot ito ay tatakbo din naman ito sa labas para maglaro. Lalo na kapag maulan at nakakalungoy siya sa baha na dulot ng mga basurang mula sa Smoky Mountain malapit sa kanilang bahay. Ang Smoky Mountain ay bansag sa isang lugar sa Tondo, Manila na kilalang tapunan ng basura. Sa sumunod na school year ay inenroll siya ng kanyang ina sa Tondo Parochial School, isang paaralang pinatatakbo ng mga pare para sa mahihirap na residente doon. Ayon sa kwento ni Manny, nang siya ay mag-grade 6, ay naglagay ng grade 7 ang kanyang paaralan. Umangi siya dito at naghanap ng eskwelahan na tatanggap sa kanya upang makapasok ng high school, maski hindi pa tapos ng grade 6. At ito ay ang Mapua kung saan siya nakapagtapos ng high school. Sa kolehiyo ay pumasok siya bilang working student sa University of the Philippines, Diliman, kung saan nagtapos siya ng Bachelor of Science in Business Administration. Sa UP niya nakilala ang babaeng mapapangasawa niya na si Cynthia Ampaya Aguilar. Si Cynthia ay lumaki sa isang pamilya na nakaluluwag sa buhay. Ang kanyang ina na si Lydia Ampaya ay isang pharmacist at public school teacher. Nakalaunan ay naging negosyante. Mayroon siyang rice mill at poultry. Ang kanyang ama naman na si Filemon Aguilar ay isang bantog na doktor at nagsilbing mayor ng Las Piñas ng mahigit 20 years bago naging congressman ng Las Piñas at Muntinlupa. Ayon sa Geosites, si Filemon Aguilar ay isa sa mga unang nakagraduate ng kursong medisina sa University of the Philippines. Nagsilbi siya bilang barefoot doctor para sa malalayong baryo sa Las Piñas at Muntinlupa sa pagitan ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang muling pagtayo nito. Siya din ang pioneer developer ng Las Piñas noong 1940s hanggang 1980. Pinasok niya din ang poultry business kasama ang kanyang asawa at naging pangunahing supplier ng itlog noong 1950s. Sa panahon ng kanyang paglilingkod sa bayan ay itinaguyod niya ang HELP na nagbigay ng pundasyon sa pagbabago ng Las Piñas mula sa second-class municipality hanggang sa pangunahing bayan na kilala natin ngayon. Pinaikling version ito para sa housing. Siya ang nanguna sa paggawa ng murang pabahay o low-cost mass housing sa Las Piñas. Education. Siya ang unang nakapag-establisa ng high school na kinikilala ng gobyerno. Livelihood and economic growth. Nangumbinsi siya ng mga investors na magtayo ng mga pabrika. Public health. Siya ang nanguna sa pagtataguyod ng unang district hospital sa bansa.
Nag-aral si Cynthia ng elementarya sa Muntinlupa Elementary School at sa Philippine Christian University naman para sa high school. Hindi daw pinangarap ni Cynthia na pumasok sa politika. Lumaki daw kasi siyang tanging ang ama lamang niya ang nakikita niyang nasa politika. Kaya ang nasa isip niya ay isa itong propesyon ng mga lalaki. Pagninegosyo daw ang kanyang puntirya noon pa man. Sa katunayan, noong bata siya ay mayroong tindahan ng manok na naka-freezer ang kanyang ina na galing sa sarili nilang manukan. Nagpapalamig siya ng ice candy sa isa sa mga freezer na ito upang ibenta. Pagdating ng kolehiyo ay kumuha siya ng kursong Business Administration sa University of the Philippines, Diliman. Dito niya naging kaklase ang kanyang magiging asawa na si Manny Villar. Ayon sa kanyang kwento, magkabarkada daw sila at walang formal na ligawan na nangyari. Napansin na lamang nila na nahuhulog na ang kanilang loob sa isa't isa na nauwi sa MU o Mutual Understanding. Nakagraduate si Manny at Cynthia taong 1970. Pareho din silang kumuha ng kanilang master's degree. Noong 1972, kumuha si Cynthia sa New York University at 1973 naman kumuha si Manny sa UP Diliman. Siguro ni Cynthia na si Manny na ang kanyang the one matapos sabihin ng kanyang ama na tatanda siya kasama mo at aalagaan kanya habang tumatanda ka. Simula pa lamang ay nakita niyang maaasahan na daw si Manny. Aniya, I'm not a weak person, but I always see that he's even stronger than me. He's willing to swallow all his pride just to survive. It's a very good trait, to be humble and not to be proud. Taong 1975 ay nagpakasal sina Manny at Cynthia. Biniyayaan sila ng 3 anak na pumasok din lahat sa pagnenegosyo at politika. Pagsisimula sa negosyo, kumalat ang usap-usapan na biglang yaman ang mag-asawa dahil mayaman ang pamilya ni Cynthia. Isang bagay na pinabulaanan ng mag-asawa. Pagkatapos makagraduate ng kanilang bachelor's degree, si Cynthia ay nagtrabaho bilang financial analyst sa Philippine Shares Corporation at naging profesor sa Far Eastern University. Si Manny naman ay nagtrabaho bilang accountant para sa Saikip, Gores, Velayo and Company. Nag-resign siya dito upang simulan ang pinakauna niyang negosyo na pagde-deliver ng seafood around Makati. Nang hindi siya mabayaran ng pinakamalaking customer niya ay nagtrabaho muli siya bilang empleyado, isang financial analyst para sa Private Development Corporation of the Philippines, kung saan ang trabaho niya ay magbenta ng World Bank loans. Nang malaman niyang ang kantin ng kanyang pinagtatrabahuan ay pag-aari ng customer niya na hindi nakabayad sa dinedeliver niyang seafood, ay nakipag-areglo siya ng bayad dito. Paunti-unti sa pamamagitan ng meal ticket na si Manny mismo ang nag-print. Ibinenta ito ni Manny sa mga katrabaho ng may 20% na bawas at nang makaipon na siya ng sapat na pera. Pangsimula ng kanyang susunod na negosyo ay nag-resign na din si Manny. Taong 1975, matapos maikasal ay ginugol ni Cynthia ang kanyang panahon sa pagsuporta kay Manny sa pagmamanage ng kanilang bagong negosyo. Sa puhunang 10,000, bumili si Manny ng 2 reconditioned truck na nagkakahalaga ng 35,000 kada isa. Ipinang down payment niya ang puhunan at inutang ang balanse. Dito na siya nagsimula ng kanyang gravel and sand business sa Las Piñas at tinawag nila itong Metro Gravel and Sand. Habang dumadaan ang mga araw na nagde-deliver si Manny para sa malalaking developer ng real estate o construction company, ay naisipan niyang magtayo na rin ng sarili niyang house and lot at ibenta ito sa abot-kayang halaga. Taliwas sa nakasanayan dati na lupa muna ang bibilihin bago patayuan ng bahay. Kumuha ng 7-year loan si Manny sa isang rural bank na nag-aalok ng mababang interes. Sa umpisa ay nagsimula daw sila sa pagtatayo ng 2 bahay. Sumunod ay 3 at hanggang sa parami na ng parami. Pagdating ng 1977, nakamit ni Manny ang kanyang unang 1 million peso sa 160 house development malapit sa kanilang bahay. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa paggawa ng low-cost housing. Isa sa estratehiya niya ay ang bilihin ang mga maliliit at may irregular na hugis ng lupang hindi maibenta ng mga developer. Isinasubdivide niya ito o hinahati ng mas maliliit na lupa,
tatayuan ng bahay at iyon ang kanyang ibibenta. Sadyang ibinaba niya ang presyo ng mga bahay na kanyang ibinibenta kaysa sa middle class market sa BF Homes. Sa taong iyon din niya itinatag ang CNP Homes o Camellia and Palmera Homes. Una niyang naging kliyente ang mga lokal na profesional sa ating bansa. Nang lumaon ay naging kilalang pangalan na sa industriya, ang pinasimpleng tawag dito na Camellia, at nag-expand na din maging sa Visayas at Mindanao. Hanggang sa naging pangunahing pagpipilian na ng mga OFW at ng kanilang pamilya na nais makakuha ng bahay at lupa sa abot-kayang halaga. Ang mga OFW ang naging malakas na puwersa sa tagumpay ng kumpanya ng CNP Homes. Nakadagdag din sa interes ng mga tao na ang kanyang kumpanya ang umaasikaso ng mga papeles para sa kanilang kliyente, at pagdating ng 1987, nakatulong din ang Unified Home Lending Program, isang pinasimpleng financing procedure upang palakasin pa ang benta ng kanyang kumpanya. Bumuo din siya ng sarili niyang payment option, gaya ng pautang na saklaw na ang down payment at iba't ibang installment. Naging estratehiya ni Manny ang magpagawa ng maramihang bahay na magpapababa ng gasto sa pagpapagawa nito mula sa pagpo-provide ng abot-kayang bahay para sa mga middle income group, ay nag-expand na din ang Camellia ng mga high-end na bahay at lupa. At ayon naman sa article noong 2001 ng Asia Week, ay mayroong 3 milyong kakulangan na bahay para sa mga low-income group na siyang paparaanan daw ni Manny sa CNP Homes dahil mas mabilis na daw na gumawa ng bahay ngayon. Dahil mas maliit na ang range ng models gaya ng 21 square meters hanggang 74 square meters. Ngunit ayaw niyang gumamit ng prefabricated materials para lamang mapabilis ang paggawa ng bahay, dahil bukod sa mawawala ng trabaho ang mga tao ay hindi ito magiging tama, dahil isa sa iminamarket ng Camellia ay ang tibay ng bahay na tatagal ng mahabang panahon. Isang bagay na natutunan niya sa kanyang ina na sinabing huwag niyang dadayain ang mga customer, parating maging tapat at mabait. Ayon sa isang article mula sa Philstar, sa taong 1997 nagkaroon ng pinakamalaking dagok sa kanilang business na nanganib itong mawala dahil sa financial crisis. At nang makita nilang maaaring ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ay inilabas ni Manny sa publiko ang kanilang business. 3 beses niya itong ginawa at matapos ang 20 years ay tuluyan ng lumaki ang kanilang kumpanya. Paliwanag ni Cynthia, after 20 years, the company was publicly listed. That is how the company got to be big from the first IPO. Manny did that 3 times. The biggest adversity was in the 1997 financial crisis, when we saw our whole life's work might go down the drain because of the economy. 1980s, itinatag ni Manny ang Prime Water upang patakbuhin at panatilihin ang distribusyon ng tubig sa bansa. Sakop nito ang 25 na taong partnership at joint venture agreement sa iba't ibang lugar gaya ng Daraga, Lingayen Water District sa Pangasinan, Leyte Metropolitan Water District at sa marami pang lugar. Taong 1984, itinatag ni Manny ang Golden Haven Memorial Park sa Las Piñas at nag-expand ng iba pang chain nito sa Cebu, Cagayan de Oro, Zamboanga, Bulacan at Iloilo. Pinasok na din niya ang Memorial Chapel, Crematorium at Columbarium. Taong 1995, ang pangunahing pag-aari ni Villar na CNP Homes ay inilista niya sa Philippine Stock Exchange, ang naging dahilan sa pag-value ng stake nito ng 80% sa loob lamang ng 3 araw. Katumbas ito ng $1.5 billion. Pinasimulan din ng pamilya Villar ang Vistaland and Lifescapes Incorporated o mas kilala bilang Vistaland. Inilista din nila ito sa Philippine Stock Exchange, kung saan ang mga pangunahing bumili ng shares ay sa foreign fund na siyang nagbigay ng magandang kita sa PSE at sa gobyerno. Bukod dito ay pinasok din ni Villar ang pagtatayo ng chains ng mga ospital sa ilalim ng VitaCare Health Group Incorporated. Malls gaya ng Vista Malls, All Home, All Day Supermarket at Coffee Project. Setyembre 2018, inlista bilang ikalawang pinakamayamang tao sa Pilipinas si Manny, at pagdating ng 2019 ay siya na ang number 1. Pagpasok sa politika.
Bago pasukin ang politika ay ilang beses na daw niyang tinanggihan ang kanyang father-in-law na isang politiko sa panghihimok nito sa kanya na pumasok sa politika. Isang beses pa nga daw ay pumunta siya ng Hong Kong kasama si Cynthia. Matakasan lamang ito. Ngunit habang nakahiga daw sila ni Cynthia sa kama ay ibinulong nito sa kanya na si tingin niya ay magandang ideya ito. Kaya naman, nagdesisyon na siyang pumasok na rin dito. Sa panahong ito ay magre-retiro na daw sa politika ang ama ni Cynthia. Kaya daw napilitan si Manny dahil nakakahiya daw at baka sabihing ang yabang niya. Taong 1992, unang pumasok sa politika at naihalal bilang congressman ng Las Piñas at Muntinlupa ng tatlong magkakasunod na termino si Manny. Taong 1998, napili siya bilang Speaker ng House of Representatives, isang bagay na ipinagmamalaki ng kanyang asawang si Cynthia dahil patunay ito sa tipo ng leadership na mayroon ang kanyang asawa. Anya, he has demonstrated leadership all his life because he was elected House Speaker and Senate President. It's easy to be elected by ordinary people, much harder to be elected by your peers. At the same time, he has the character. Remember, he was born very poor. Naihalal bilang senador si Manny noong 2001, si Manny bilang Senate President naman noong 2006. Ngunit nagretiro siya pagdating ng Nobyembre 2008 dahil sa issue ng pagtatayo ng road extension sa C5. Pinalitan siya ni Juan Ponce Enrile. 2010 presidential elections. Dito labis na nakilala ang pangalang Manny Villar bilang Mr. Sipag at Tiyaga. Ang kanyang catchy na kanta para sa kanyang kampanya sa pagkapangulo. Ngunit labis itong binatikos ng kolumnistang si William Espinoso na hinimay ang di umunoy kasinungalingan ni Manny na hindi daw talaga siya galing sa hirap mula sa mga eskwelahang pinasukan niya hanggang sa paggamit umano niya sa pagkamatay ng sariling kapatid. Ilan sa mga sinabi ay hindi daw tindera kundi dealer ng isda ang kanyang ina. Ang mga pinasukan niyang eskwelahan ay pribado. Kung tunay silang mahirap, ay ipapasok siya ng mga magulang niya sa pampublikong paaralan. Sa pag-ungkat ng mga tao sa issue na hindi daw siya totoong mahirap, noong kabataan niya, ay sinagot ito lahat ni Manny sa isang panayam sa TV host na si Arnold Clavio. Sinabi ni Manny na ang punto ng buhay niya na talagang naranasan niya ang pagiging mahirap at isang squatter ay mula pagkabata hanggang sa mag-11 years old siya. Mas nasasaktan daw ang kanyang ina kapag naririnig na kasinungalingan ito dahil siya daw ang pinaka nakaranas ng labis na paghihirap. Dahil pagkatapos daw nitong magtinda sa Divisoria ay magtitinda pa ito ng payong dahil hindi sapat ang kinikita sa Divisoria. Aniya, kung makikita mo lang hirap niya nung bata ako, magagalit ka dito sa mga nagsasabing hindi kami naghirap kasi nagtitinda kami ng hipon. Pag umuwi ako dyan, nagtitinda pa ng payong yan sa hapon dahil kulang yung pinagbilhan ng hipon. Sinanay ko rin nga daw ang orihinal na sipag at tiyaga. Sinabi pa ni Cynthia na noong mag-asawa na sila ni Manny ay pinupuntahan niya pa ito sa palengke sa Divisoria. At nang tumigil siya sa pagtitinda ay nagbukas naman ng sari-sari store. Ang ikinukumpara daw ng mga tao ngayon ay ang kasalukuyang kondisyon ng mga lugar na kanyang pinanggalingan. Gaya na lamang ng 3 palapag na bahay na kanilang tinirahan. Paliwanag niya, hindi pa daw ito bato dati. At kada palapag ay ibang pamilya ang nakatira. Ang pamilya niya ay nakatira sa 3rd floor kung saan isang banig at isang kulambo lamang ang kanilang tinutulugan. Sa huli ay natalo si Manny sa eleksyon. Sa isang interview ay nasabi niyang ramdam niyang matatalo siya dahil sa laki ng simpatsya noon ng mga tao kay Noynoy Aquino. Lalo na't ilang buwan lamang bago ang eleksyon, pumanaw ang kanyang ina na si dating Pangulong Cory Aquino noong Agosto 2009. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Manny Villar? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell.